Anjo Iliana, nakatikim na naman kay Boss Joey. 2 beses na magkasunod na binanata ng live sa Itbulaga. ABS-CBN nabayaran na ang utang sa TV5, pero mga kapamilya shows hindi na mapapanood sa TV5 sa January 2, 2026. Thursday performance ni Maine at Paulo pasabog. Talaga namang isang pasabog na naman ng mga The Bark ads ang napanood ngayong Huwebes, December 18, 2025, na kung saan ay napanood nga ang performance ni The Bark ads Maine at The Bark ads Paulo, na kung saan ay pinatawa nga ng performance ni Maine at Paulo ang lahat dito. Na matatandaang noong 2024, ay kinatuwaan din na si May noon, sa ganito din ng performance sa Itbulaga, at ganun din si SQ Ann. Na kung saan ay gaya noong 2024, ay kasama din dito si SQ Ann, at nadagdag naman dito si Yul. Samantala, matatandaang, unang ang naibalita noon sa isang article mula Filipino Star ngayon, noong December 12, 2025, ay nagmeeting daw ulit ang TV5 at ABS-CBN. Na mababasa pa nga ang tanong dito, na kung posible nga kayang maayos at matuloy pa rin sila sa TV5. O kung posible nga kayang maayos ang problema at matuloy pa rin ang pagpapalabas ng mga shows ng ABS-CBN sa TV5. Hindi lang yan, dahil makikita din nga ito sa isa pang article mula naman sa PEP-PH, noong December 16, 2025, na kung saan ay ito din nga ang sinasabi, na nagmeeting daw ulit ang ABS-CBN at ang TV5. Dagdag pa nga dito, na hinihilot daw na ituloy pa rin sa kapatid network, ang pagpapalabas ng FPJ's Batang Quiapo at ASAP Natin To. Pero, ayon na sa inilabas na statement ng ABS-CBN noong December 17, ay naayos na nga daw nila ang lahat ng mga obligasyon nila sa TV5, at sinabi din nga dito na simula nga January 2, 2026, ay sa All TV na nga mapapanood ang mga kapamilya shows na napapanood noon sa TV5. Ayon pa nga sa isang article mula Rappler, na, in a disclosure late Wednesday, December 17, the former broadcast giant said it has acceded to TV5's notice terminating its content agreement, effective January 2, 2026. The content deal allowed TV5 to air ABS-CBN shows on the kapatid channel's primetime slots on weekdays, and on weekends with the two platforms sharing ad revenues. ABS-CBN also said that it has formally tendered payments to the MVP Group, that settles a reported nearly 1 billion pesos in delayed payments of TV5's revenue share from the content deal. The kapatid channel earlier said the delay had affected TV5's ability to settle its own obligations. ABS-CBN, which is heavily indebted, had disputed the reported 950 million pesos delayed payments to TV5 as of October 2025, although it did not provide details on what it was contesting. In the same disclosure, ABS-CBN said it has signed a licensing agreement with Villiers Advanced Media Broadcasting System, AMBS, owner and operator of All TV Network, on the airing of ABS-CBN's Kapamilya channel on All TV starting January 2. Starting on this date, All TV audiences will be able to watch their favorite ABS-CBN shows like FPJ's Batang Quiapo, Roja, What Lies Beneath, It's Showtime, ASAP, TV Patrol, and more. Prime ABS-CBN programs will continue to be available on A2Z, with its Showtime, and Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0 airing on GMA, ABS-CBN said. Pero, yan nga din nga ang mga dapat abangan sa TV5 ngayon, dahil dapat naman niyang abangan ang mga original TV5 produced shows na mapapanood natin sa TV5. Dahil simula January 2026, ay mga original kapatid shows na rin nga ang mga mapapanood natin sa TV5, na mga dapat nga nating abangan mga kapatid at mga The Bark ads. Welcome back mga ka-highlights.
Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, usap-usapan din naman ngayon, ang tila paglipat naman daw ni Coco Martin sa TV5, na mababasa naman nga sa isang Facebook post na ito. Na mababasa nga dito, na tila magkakaroon daw ng mga project si Coco Martin sa TV5, sa ilalim nga daw ng Media Quest. Pero, hindi pa nga natatapos dyan, dahil napag-usapan din sa isang article mula naman sa PepPH, ang patungkol naman nga sa Showtime, at ang tanong nga dito patungkol sa kontrata ng Showtime sa GMA7, na mababasa namang, interesado rin tayong malaman kung na-renew na ba ang It's Showtime sa GMA7. Sa katunayan nga, ay ayon sa isang Facebook post na ito, ay mababasa nga dito na, starting January 1, 2026, It's Showtime will no longer be broadcast on GMA Network. The Kapamilya Noontime Show will continue to air on Kapamilya Channel, Kapamilya Online, A2Z, All TV, TFC and iWant TFC. Because It's Showtime is not produced by GMA Network. Pero, tandaan na naipost nga ito noon pang December 2024, uulitin po natin, na naipost ang Facebook post na ito, noon pang December 2024. Pero, sa ngayon nga ay hindi pa nga ito kumpirmado, kung totoo nga ang mga balitang ito. Lalo na nga't ayon sa statement ng ABS-CBN noong December 17, ay ayon dito, ay mananatiling mapapanood sa GMA7 ang It's Showtime at ganoon na rin nga ang PBB. Samantala, talaga namang nakatikim na naman si Anjo Iliana kay Boss Joey, matapos ng 2 beses itong patamaan ni Boss Joey ng live sa Eat Bulaga, sa 2 magkaibang segment ng Eat Bulaga. Yan nga, ay nangyari noong Miyerkules December 17, 2025, na kung saan ay una nga itong nabanggit ni Boss Joey, pagkatapos ng ginawang performance ng mga import nila ni Alan Kay, sa special segment ng Eat Bulaga tuwing magpapasko, na The Bark Ads ni Nung Ninang. Na kung saan nga, ay habang sinasabi dito ni Boss Joey ang mga ibibigay nilang mga regalo sa mga The Bark Ads, ay isa nga sa mga ibibigay at regalo dito ni Boss Joey, ay ang kanyang obra o ang kanyang painting. Nabigla ngang sinabi dito ni Boss Joey, na may isang winner din ng 10,000 piso, at isang painting ko, na, hindi pwedeng ibenta kay Boss Toyo. Kaya naman, ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga The Bark Ads, pagkatapos nga itong sabihin ni Boss Joey. Na matatandaang ibinenta nga naman kasi ni Anjo ang isa nga sa mga painting ni Boss Joey noon, na binigay nito sa kanya. Na napag-usapan din naman sa isang article noong 2023. Kaya naman, ay hindi na nga mapagkakaila, na tila patama at banat nga ito ni Boss Joey kay Anjo, pagkatapos ng nangyari. Pero, hindi pa nga yan natatapos dyan, dahil nasundan pa nga ang banat na yan ni Boss Joey, sa segment naman na Clones Open, na kung saan ay inulit nga ito ni Boss Joey. Mayroong isang nagwagi ng 10,000 plus yung isang obra maestra ko na painting. Sabay sabi nga ni Boss Joey, na hindi pwedeng ibenta kay Boss Toyo. Kaya naman syempre, ay makikita nga dito ang mga naging reaksyon ng mga The Bark Ads lalo na nga si Bossing Vic Soto. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?